So from our last discussion, dun tayo sa uh, transformer condition during no load. Ibig sabihin, wala tayong nakasaksak na or wala tayong naka-connect ng load dun sa ating secondary side. So ngayon, analyze naman natin ano yung nangyayari sa transformers during load condition kapag naglagay na tayo ng load doon sa secondary side pag nag-connect na tayo. So meron tayong tinatawag na MMF balancing or magnetomotive force balancing. So alam natin yung magnetomotive force something to do with flux, ano? So that is the force that that is the force of the flux, ano? So halimbawa meron tayong transformer. So ito yung ating supply side terminal, ano? Yung primary terminal voltage natin. Then syempre meron tayong induced voltage E sub P. Meron tayong induced secondary E sub S. Then dito yung ating secondary terminal voltage, ano? V sub S, no? Then meron tayong load. Meron na tayong nakakonect ng load. Then meron tayong main flux and secondary flux. So ano yung secondary flux, ano? Paliwanag natin. So ganito kasi nangyayari, ano? Pagpasok pag nag-inject tayo ng voltahe sa ating transformers, meron dadaloy na kuryente, syempre. Okay, so may kuryente dito. Then ang mangyayari, mag-i-induce ng voltage yung ating primary winding, di ba? So mag-i-induce siya ng flux, no? Yung flux ngayon tatama dun sa ating secondary winding, di ba? Kakat nung ating pagtama niya, nakat ng ating secondary winding, yung flux. So mag-degenerate siya or mag-i-induce siya ng secondary or nung induced voltage natin, ano? Magkakaroon tayo ng induced voltage sa secondary winding. Then, syempre, kung may voltahe, may kuryente. So, meron tayong current dito. So, yun yung current na dadalay dun sa ating load. So, that is the I sub S, no? So, ang nangyayari, kung meron tayong kuryente, no? Meron tayong induced voltage. Alam natin na any conductor, kapag dinaluyan ng current, so, magpuproduce siya ng flux. So, kagaya nung nangyari dun sa ating primary winding, nung dinaluyan ng kuryente, nag-produce siya ng flux. So, ganun din, ano? Since nakapag-induce na tayo ng voltage dito sa ating secondary winding, may dumadaloy ng kuryente dyan. So, nakakapag-produce din siya ng flux. So, yun yung ating P sub 2, ano? Yung ating secondary flux. Napoproduce na flux nung secondary winding. At yung secondary winding na yun, so, ito poses the flux coming from the flux induced by this primary winding, ano? So magka-kontra. Okay? Yung ating flux, kinokontra niya yung flux na napoproduce ni primary winding. So ang nangyayari, kapag magka-kontra yung ating mga flux, no? Kapag sila ay magka-kontra, so hihina, ano? Hihina, ano, kasi magkakaroon ng cancellation ng flux. Hihina yung magiging MMF natin, ano, dun sa ating primary winding. So, ano nangyayari kapag humina yung flux or yung magnetomotive force? So, kapag humina yun, so, maapektuhan yung ating induced voltage. Okay, so, yung induced voltage natin, babagsak. So, anong mangyayari, ano? So, kapag kinuha natin ngayon yung vector difference between the terminal voltage, so primary, and yung induced voltage, kapag ito ay bumagsak, yung ating induced voltage, so yung difference nila, difference ng dalawang voltahe, tataas. Okay? So, anong ibig sabihin? Kapag tumaas yung difference nila, mataas yung current, ay mataas yung voltage difference, so tataas yung current dito sa ating primary. Instead of kasi ganito yan eh, nagkakaroon ng momentary deduction of induced EMF, di ba? So magkakaroon ka ngayon dito ng additional current. Okay? So
So, at itong current na to, this is due to the current flowing in the secondary side. So, pangalanan natin I sub S prime, ano? Ibig sabihin, ito yung factor, ano? Ito yung additional current na hihigupin ng ating circuit, ano, ng ating transformer dahil dito. Kasi itong current na to, napapabagsak niya yung induced primary voltage, ano? Induced voltage sa primary side. So, meron tayong current dito. Ito yung I primary natin, di ba? I sub P. Ngayon, kung meron kang additional current na magpo-flow dun sa iyong primary side, ano? So, ito ay momentary lang. Momentarily, ano? Momentary. Okay. So, ito ay momentarily lang. So, hindi naman ito pang matagalang effect sa una lang, ano? Dahil nga, ang nangyayari, kung meron tayong additional current dito sa primary side, so, syempre, yan din ay magpo-produce ng additional flux. Okay? So, V sub P ito. So, ito, meron tayong I sub S prime dito. Tapos, I sub S. Diba? So, magkakaroon ng additional flux. Okay? So, itong ating current that is due to this current flowing in the load, ano? So, magpo-produce siya or mag-i-induce siya ng panibagong flux. At yung flux na yun, i-aid niya or tutulungan niya yung iyong flux, ano? Yung original flux mo na i-induce ng iyong primary winding, ano? Palalakasin niya, then makakahabol na. So, tataas na ulit yung iyong induced primary voltage. Tapos, anong mangyayari kapag nangyari yun? Yung tataas yung ating induced primary voltage. So, magiging balance na yung EMF. Ano? So, paano nangyayari yun? Kasi yung napoproduce na flux ni current due to yung ating reflected current dito, no? Yung additional current. So, yung kasing ipoproduce niya na flux ay opposite naman dun sa flux na pinoproduce or nai-induce dahil dun sa ating I sub S or sa current, load current natin, ano? So, sila ay equal, kaya lang magka-opposite. Kaya parang ang nangyayari, maka-cancel out lang nitong ating reflected current dito sa primary side, ano? Or yung additional current natin, maka-cancel out niya yung flux na coming out from induced by the secondary winding. Parang ganun lang, maka-cancel out. So, dahil naka-cancel out, ibig sabihin, balance silang dalawa, no? So, yung magnetomotive force dun sa ating primary winding, sub P. Okay, ay magiging equal yan sa magnetomotive force dun sa ating secondary winding. Okay, so at the moment, ano yung current na nagpo-flow dun sa ating primary winding? So that is the I sub S prime, ano? At alam natin na yung magnetomotive force yan ay ampere turns, ano? So we have, okay, so I sub S prime, tandaan, secondary siya pero naka-prime, ano? Ibig sabihin, the current flowing in the primary due to the current flowing in the secondary. Then, yung ating magnetomotive force sa secondary side, which is I sub S times N sub S. Okay, so kapag kinuha natin yung ratio, if we divide both sides, okay, yung current, dadalhin natin sa kabila lahat. Tandaan, bakit nang-i-equal to? Dahil naging balance, no? Nagkaroon ng balancing, ano? Yung na-produce na current or yung na-produce na flux ni additional current ay equal, ano, and opposite dun sa flux na napoproduce nung ating load current sa secondary. So, ito tayo ngayon. So, kung i-divide natin, okay, so we have I sub S all over I sub S prime is equal to N sub P over N sub S. Okay? So, malinaw na malinaw. Ito ay ating transformation ratio. So, ito yung exact na tinatawag, ano? Exact ratio. So, that is also a transformation ratio.
Okay, so ito yung ating exact na tinatawag. Lagyan natin prime para malaman na exact. Okay, so ito talaga yung exact. Kaya lang, ang nangyayari, isa pa natin dapat maintindihan, meron tayong tinatawag na no-load current, ano? So, yung no-load current na yun, kasama siyang nagpo-flow, ano? Part siya ng ating primary winding, primary current. So, yung no-load current na tutunan natin doon sa ating last na lesson, na yun yung current na nagpo-flow dun sa ating core, ano? Or, sorry, that is the current current responsible for demagnetizing effect, ano? So, kasi wala naman na yung ano sobrang liit ng winding resistance, di ba? So magnetizing current lang siya. So we have I sub O. So dun pala, yung ating I sub P, ito I sub P natin, dalawang component siya. So I sub P now is equal to the vector sum of I sub O, or the no load current, plus I sub S prime. Okay, so ito yung I sub P natin, or yung primary current. So ito yung exact, no? So lagi tandaan natin, kahit wala tayong load, merong current na nagpo-flow dun sa ating winding sa primary, which is the no load current. So gaya nga nasabi ko, that current is the current responsible for the production or production of flux, ano, dun sa primary side. So yun yung I sub O natin. And ito, I sub S prime, so yun yung additional current na isa-suck out ng ating transformer. So ngayon, since yung ating, tandaan natin, ano, yung I sub O natin, yung I sub O, masyado kasi itong maliit, ano. Kapag ka malaki na yung rated current or yung load current mo, masyadong malaki. So negligible na yung ating no load current. Halimbawa, meron kang 95 amperes. So halos ang yung no load current mo dyan, less than 1 ampere na, no? Mali ako ng symbol. So less than 1 ampere. So less than 1 ampere na yung I sub O. Less than or equal to 1 ampere. Parang ganun lang, ano? So just to show that the no load current has a negligible effect, ano, pagdating dun sa ating ratio. So kung ito ay pwede nating baliwalayin, ine-neglect na natin. So we obtain the expression I sub P, or the primary current, is equal also to I sub S prime. Okay, so substituting the value of I sub S prime here, so we have now, okay, papalit lang natin yung I sub P dito. So we have I sub S over I sub P is equal to N sub P. Teka, hindi na yata nababasa dyan. Nilipat ko lang. So we have I sub S over I sub P. Pinalitan natin yung I sub S prime ng I sub P. So equals N sub P all over N sub S. So yun. So doon na-derive yung una nating mga ratio. Okay, so yung ratio na yon ay approximate. Okay, kasi dinisregard na natin yung, or neglect natin yung value ng ating no load current. So okay lang naman na gamitin natin sa mga problem na ma-solve na ibibigay sa atin. Mayroong mga klase ng problem na yung no load current ay included. So kung included siya, ayun lang, I sub P is equal to I sub O plus I sub S prime, no? So i-add mo lang. Okay, so paano natin ngayon? Okay, i-analyze natin yung graph, no? O yung diagram. So kapag meron kang resistive load, so kung naalala natin, we have the terminal primary terminal voltage, which is V sub P. Then by Lenz's law, yung induced voltage ay opposite no voltage or yung EMF na nagkokos sa kanya. Okay, so nugget sana yung ano na yun, no? Therefore, yung direction ng E sub P or yung induced voltage ay opposite no direction ng V sub P. Then, pag tama nung ating flux sa secondary winding, so mag-induce ulit ng voltage. So yun yung E sub S.
So dahil siya ay caused by the flux coming from the primary winding, so in phase na siya, no? Pwede natin sabihin na in phase na yung E sub S kay E sub P, or yung secondary induced voltage. Now, we have the secondary current, ano, or yung load current natin, which is I sub S. So bakit naging in phase siya kay E sub P at E sub S? Tandaan natin, meron tayong resistive load. Kapag resistive load, in phase lang yung current kay voltage. Okay? So, meron tayo ngayong I sub S. So, alam natin, ang nangyayari, magkakaroon ng additional current. And that additional current is in opposite direction dahil yung current na yun ay due to the flux coming from the, or flux that is due to the load current. Kaya siya ay nasa opposite, no? Okay, so meron tayong I sub S prime, or the additional current. So now, if we have the no load current, which is I sub O, so ito nakita natin, ano? Paano natin kukunin ngayon yung I sub P natin, or yung primary current? Okay, graphically, okay, so ipo-project lang natin yung dalawang current, yung I sub S prime. So kinukuha natin yung sum nito, di ba? Ayan. So we have I sub P, ayun yung I sub P natin. So ito, pwede natin gawin, kunin natin yung, okay, pansinin ha. So isang paraan para ma-solve, pwede natin kunin yung X and Y component ni I sub O. So ito, mula dito hanggang dito, ito yung ating X component ni I sub O, X component. Okay, and ito, Y component, di ba? Ganon din syempre dito sa I sub S prime. Pero dahil resistive siya, yan ay automatically Y component lang. Tapos pataas din siya. Okay, then we get the resultant current, no? Kunin lang natin summation ng X and Y components, then we can apply what? So, di ba ganito mangyayari dyan? So, meron tayong pakanan na I sub OX, di ba? Merong isa. Ayun, may isang pakanan. Going to the right, yung I sub OX natin. I sub OX. Tapos, wala na, ano? So, yun lang. Then, meron tayong I sub OY. Ayun, I sub OY. Tapos, syempre, idadagdag lang natin to, no? I sub SY. I sub S prime Y natin, ano? So, meron tayong I sub S Y prime, ano? So, we have obtained a right triangle, ano? So, we get this line. So, this is the magnitude of the I sub P, no? Parang baliktad lang yung drawing ko. So, supposedly, dapat dito siya. Okay, pero kung ganito kasi yan, ano? Para makita natin. Kung ipo-project lang natin gano'n, nasa kabilang side na siya. So, ito yung magiging I sub P natin, or the primary current. So, how do we get that? By means of Pythagorean theorem, di ba? Kasi meron ka right triangle, di ba? Ito I sub SY prime mo din. So, we obtain I sub P by, so based dun sa ating kind ng load, so pwede tayong mag-Pythagorean theorem. So, we have I sub S, or I sub OX squared plus I sub S Y prime, ano? Plus I sub O Y. So, squared. No, yung sum ng dalawang current. So, ito yung magiging magnitude ng ating I sub P. Okay, so paano natin kukunin ngayon yung X and Y component ni I sub O? Tandaan natin, merong, ano yan, ano? Yung I sub O natin, merong power factor yan, no? So, nasan dito ang power factor? Paano natin tutukuhin? So, tandaan natin, yung power factor, that is the phase difference between the terminal voltage and the current, ano? So, ito siya. Mula dito kay V sub P hanggang kay I sub O. Yun yung ating theta, ano? So, paano naman yung I sub S prime? So, dito sa resistive load, so in phase siya kay V sub B. So, 0 ang kanilang phase difference. Okay?
So, kaya ito, hindi naman na kasi natin kailangan kunin yung kanyang x and y component. Since siya ay vertical, automatic siya ay y component na, di ba? Yung I sub o, kailangan nating makuha I sub o x, tsaka I sub o y. So, to get the x component of the no-load current, so, based dun sa may figure tayo, ito yung I sub o. Tapos, ito yung x component and y component. I sub o y, I sub o x, di ba? So, then dito, nandito yung VP mo. Ito ngayon yung no-load power factor mo, di ba? Theta, sabihin natin, theta siya. So, ito ngayon, angle na ito ay 90 minus theta. Okay? So, ganun lang kadali yun. Therefore, to solve for the x component, opposite adjacent. So, we have I sub o times, this is I sub o, no? Cosine 90 minus theta. Okay, so ito madali na lang tong part na ito, yung x and y component. So, yung y component natin, so we have I sub o sine 90 minus theta. Okay, ganun lang kadali. So, meron tayong x and y component. Okay, ganun lang paggawa sa I sub o, no? X and y component ng I sub o. Then, pwede natin i-add yung x and y component kung sakali ng ating I sub s prime. Pero dito, y component lang siya. So, i-add lang natin ang direkta dun sa I sub o y. Okay, so dito tayo sa inductive load naman, ano? So, same lang din lang nangyari hanggang sa yung ating I sub s ay anong klaseng load natin? Inductive. So, kung inductive yan, lagging ng iyong current. Lagging, ano? So, lagging. Okay, ano ibig sabihin kapag lagging? Yung current po naglalag kay voltage. So, ito yung secondary natin, naglalag siya. So, ito yung power factor natin, ano? I repeat, this is the power factor. Hindi siya no-load power factor, Then, sabi, opposite daw ng direction ng ating I sub s, yung I sub s prime. So, ayun, ano? Tandaan natin, ito pa rin yung additional current. No? Yun yung current na dumadagdag sa primary. So, nasan ngayon yung theta na ito? So, syempre ito. Ayun yung theta mo. Okay. Then, meron tayong I sub o. Nasaan yung theta niyan? So, yung no-load power factor. Yan, no? Mula kay V sub P hanggang kay I sub o. So, yan yung ating no-load power factor. Gandaan ko lang, ano? Sana hindi nalilito dito sa figure. Ito naman ano lang sa discussion. Pero sa pagsasolve, kaya nyo isolve yan ng kahit walang figure na yan. So, kung ito, yung ating power factor, syempre kukunin natin x and y component nito, di ba? I sub o x, I sub o y. So, kagaya lang din ng ginawa natin kanina. So, given na yon, di ba? Ito ngayong I sub s. So, di ba meron tayong VP, tapos ito yung I sub s prime, ano? So, ito yung I sub s prime. Ngayon, gusto nating makuha yung x and y component niyan, di ba? Okay, siya ay diagonal na. So, we have I sub s prime x, tapos I sub s prime y. X and y components. Kung ito yung power factor, no? So, ito ngayon, iba yung angle na to. So, this is 90 minus theta. So, geometry lang, ano? Sana nasusundan, wag nahihiwagaan dun sa part na yun. So, di ba, ditong buong angle na to, from this axis or y-axis to x-axis. So, 90 degrees. So, kung ito yung theta, itong angle na to ay 90 minus theta. So, same lang din ng I sub o. Ganun lang din ang gagawin. So, we have now I sub s prime x is equal to, okay, x component yan. So, we have I sub s prime cosine 90 minus theta. Siyempre, yung ating I sub s prime y, so that is equal to I sub s prime sine 90, siyempre, minus theta rin. No? Same angle. So, ganun lang. Parang, kung titignan natin, para lang tayo vector addition. Then, to get the I sub x or the resultant x component ng ating I sub p, kinuha kasi natin yung x component ng ating
primary current, ano, kapag kinuha natin yung summation ng currents o yung x component ng currents, which is dito sa problem na to, o dito sa example na ito, sa illustration na ito, yung ating mga x component ng current, which is I sub OX lang, ano, I sub 0x or no load x component natin, ano, plus I sub prime, I sub S prime x. So, ayan yun, ano. Then, we have I sub P, Y, which is the summation of IY, or nung ating Y component current. So, we have I sub OY plus I sub S prime Y, no? Then, we can use, okay, so, kung summation na yan, meron tayo ulit mabubuong diagram. X and Y lang yan, di ba? I sub X, I sub PY, I sub P, or the primary current na to, no? I sub PX, ano? So, we have I sub P is the square root of, square mo lang yan, syempre. So, we have I sub P X squared plus I sub P Y squared, no? Ito, very elementary itong part nito. Yung pagde-derive niyan, no? Okay, so we have now capacitive load, ano? So, same lang din naman ng istorya. Yun din ang pinanggalingan. Kaya lang, anong may iba? Pansinin yung current mo ngayon, ano? So, kapag capacitive tayo, di ba, leading power factor, di ba? So, nauna na yung ngayong current sa yung voltage, E sub P. Or E sub S, sorry. Okay? So, same lang din. Opposite yung direction. Ano ngayon yung power factor? So, ito. Leading, di ba? Okay, so this is the theta. So, same lang, ano? So, x and y component lang ulit. Kukunin lang yung summation. So, ano mangyayari ngayon dito? So, kung papansinin natin yung x component niyan, ano? So, pakaliwa, ano? So, kung magka-contra, tandaan natin, di ba? Dito na ngayon yung direction ng x component niyan. So, yung ating I sub S prime x. Tapos ito, yung ating I sub O x, ano? So, papunta sa kanan. Kung gagawa natin ng diagram, di ba, magka-contra sila, I sub S prime x plus, tapos meron tayong I sub O x, ano? Tanda natin, kapag vector, kapag magka-contra, magkaiba ng sign. So, ang mangyayari sa'yo dyan, yung I sub px mo, ito lang yung may iba dyan, eh. I sub px mo, ang mangyayari, so we have positive I sub OX minus I sub S prime X. So, sana nakikita yung difference, ano? Parang ano ka lang talaga, nag-a-analyze ka lang ng vector. So, yun lang dito, ganun lang dito, no? Kukunin mo lang yung x and y component. Kailangan lang marunong kang bumasa ng vector kung saan yung direction niya. So, kung halimbawa, napunta rito yung I sub S prime mo, diba? So, negative x ka na dito, negative y pa. Diba? Yun ang kaibahan, no? So, dito na tayo ngayon. Ito, ano lang to, pag-i-illustrate lang, no? Nung kung paano dinederive yung solution dun sa ating MMF balancing na tinatawag. So, let's have an example. A 400, 200 volt transformer takes a 1 ampere at a power factor of 0.4 on no load. Tandaan, itong 0.4 ay no load power factor. If the secondary supplies a load current of 50 amperes at 0.9 lagging power factor, calculate the primary current. Okay, so kukunin lang natin yung primary current natin, ano? So, ito na. So, yung secondary daw natin ay 50 amperes. Okay, pakita natin yung drawing. So, ayun nangyari. Same lang, no? So, lagging tayo. Tandaan. Ano sabi? 0.4. Ayun, 0.9 lagging power factor. So, ito. So, this is the power factor. Tapos, meron tayong, okay, yung ating I sub O, or yung no load current natin. So, 0.4 power factor. Diba? So, mula dito, ito yung ating no load power factor. Okay. So, ngayon, ang pinapahanap sa atin, yung primary current. So, ito ngayon, yung I sub S prime natin, di ba?
Paano natin kukunin yung I sub S prime na yan? Sabi, equal lang yan sa I sub S. Kaya lang, yan ay, ang tawag din eh. Okay. So, tandaan natin, kapag ka nag-relate tayo ng secondary to primary, relate ng current, di ba? Kanina. Nakuha nating ratio, so we have IS prime over I sub S. So that is equal to N sub P. Okay, tama ba ako? Okay, N sub S. Baliktad. Sige lang ha. Nalimutan ko na agad. So N sub P tapos I sub S prime, di ba? I sub S prime. So, ito ang mangyayari. So, this is I sub S. Teka, gagandahan ko. Okay. So, we have N sub S times I sub S. Di ba? Balancing, ano? So, we have N sub P all over N sub S is equal to I sub S all over I sub S prime. Tandaan natin na yung component na ito I sub S prime yan. So, saan natin pwedeng kunin? So, dito sa ratio kanina to, sa exact ratio natin, ano? So, solving for I sub S prime, so we obtain, okay, I sub S prime will be equal now to, okay, cross multiply lang, pwedeng reciprocate, tas cross multiply. So, we have I sub S times N sub S all over N sub P. So, solving for I sub S prime, so we have I sub S is 50. Secondary current natin. Ito yung I sub S, di ba? Then, yung ating primary and secondary terms. So, since ito, di ba, N sub S all over N sub P. So, yung ating N sub S all over N sub P, kung naalala natin, yan ay also equal sa induced voltage, ano? E sub S over E sub P. Parang binaligtad lang, ano? So, we have, pwede natin gamitin to, no? So, yung ating N sub S, gagawin lang natin N sub S over N sub P, gagawin lang natin E sub S over E sub P. Okay, so naalala pa ratio na to, sana, no? So, we have now 200 volts over 400. So, we have 1/2. So, 50 times 1/2, that is equal to 25 amperes. Yung ating I sub S prime ay 25 amperes. Di ba? So, meron na tayo ngayon ito. So, 25 amperes yung ating I sub S prime. Ano na lang ang kulang para ma-solve natin ito? Yung ating I sub P na hinahanap. Okay? So, solve natin yung, kunin natin mga power factor na yan, ano? So, para sa ating no-load power factor, so, yung no-load power factor natin, so, inverse cosine, 0.4. So, that is equal to, okay, so sana malinaw tong part na to, no? Nag-inverse cosine na lang ako agad. So, inverse cosine, 0.4, kukunin natin yung angle. So, we have 66.42. I-store ko lang sa A, ano? Para magamit natin mamaya. 66.42. Or, kayo, kung gusto nyo, ito na gamitin nyo, 66.42. Then, yung ating power factor, under, okay, 0.9, ano? Inverse cosine, 0.9. So, that will be equal to 0.9. So, that is equal to 25.84. So, 25.84 degrees. Okay? So, now, meron na tayo ng mga angle. So, paano natin kukunin, ano? So, X and Y components, kukunin lang natin ulit. Okay? So, to get the X component of I sub O, ano? Unahin natin yung I sub O, yung no load current. So, this is I sub O times cosine of the no load power factor or no load power factor angle. So, mag-ooperate pa ba tayo dito? Hindi na. Mag-ooperate pa. So, kung naalala, yung figure na ito, relate natin, ano? So, ito yung I sub S mo, di ba? So, ito yung power factor mo, eh. No load power factor, I sub S prime.
ito yung angle na kailangan natin para makuha mo yung x and y component ni I sub s prime, no? So therefore, kung dito, ang hinahanap natin I sub O, okay. So kung I sub O tayo, di ba? I sub O, ay, ano ba yan? Nantok na ako. Ito yung I sub O natin, di ba? Ito yung angle na kailangan natin para makasolve natin yung x and y component ni I sub O. Tapos, ito yung kanyang no load power factor. Kaya mangyayari 90 minus yung no load power factor angle mo. Okay, so ito, hindi ito yung ilalagay natin. Instead of the no load power factor, we're going to subtract that to 90 degrees. Okay, so we have 90 minus theta sub O, yung ating no load power factor angle, ano? So solving now, we have I sub O, x is equal to, so yung ating I sub O, which is 1 ampere, times cosine, 90 minus, ano yung ating no load power factor angle? So 66.42. So ito, store ko lang to ng B para madaling gamitin. So balikan natin. So 1 times cosine 90 minus yung ating 66.42 nakasave sa A. So that will be equal to 0.916. So i-store ko lang sa C, no? Gusto ko kasi yung ganun para mas sakto yung computation. So lagyan natin dito 0.92. So ito na yung x component mo. Okay, so I sub O, x. So yung y component tayo, rekta na, no? So I sub O, cosine, sine 90 minus theta sub O. Hindi ko na yan, diretso na natin sa calculus. So we have 1 times sine 90 minus alpha A, yung angle ng ating no load power factor. So we have 0.4. So I sub O y is equal to 0.4 ampere. Okay, so isa-save ko lang ulit sa D. Okay, so tandaan yung C at D natin, ginamit natin x and y component respectively, ano? So dito tayo ngayon sa ating I sub s prime. So rekta na, no? So I sub s prime x is equal to I sub s prime. So galing dito, ito yung iyong this is the not no load power factor. This is the power factor angle, ano? So ito yung power factor angle mo dahil dito yung V primary mo, di ba? So ito yung power factor angle mo. Then ito yung angle na kailangan natin. So subtract ka lang ulit sa 90. So cosine 90 minus yung power factor angle. So we have I sub s prime is equal to 25, ano? So 25 times cosine 90 minus yung ating angle which is 25.84 ay nakasave sa B. So alpha B lang ginamit ko, okay? So we have 25 cosine 90 minus B, that is equal to 10 point, sabihin natin 9 na lang, 10.9, ano? Shift store, okay, store ko lang sa E. So we have now 10.9 amperes. So yun yung x component mo. Then y component tayo. So I sub s y, I sub s prime y is equal to, okay, di ba meron tayong I sub s prime sine 90 minus b, minus theta, sorry. Okay, so we have I sub s, so that is 25 sine 90 minus alpha b ulit, or yung ating angle which is 25.84. So sana tinatry nyo rin, ano, gamit itong naka-decimal places na to, no? May nakasulat na value, sana tinatry nyo gamitin sa computation. So 25 sin 90 minus b, that will be equal to 22.5. So store ko lang sa F. Sana tinitingnan nyo rin yung parang ko ng pag-solve. Nagsasave ako ng sagot para madaling gamitin mamaya. So 22.5 amperes. So kumpleto na tayo ngayon sa regado, no? So paano ngayon ang gagawin? So pansinin yung diagram.
So, yung ating dalawang x component parehas papunta sa kanan, di ba? Ito, tsaka ito. So, parehas na positive, parehas ng sign. At yung ating y component, parehas papunta sa taas. Ito, yung y component ni I sub O, tapos yung y component ni I sub S prime. Therefore, puro addition lang yan. So, irekta na natin sa Pythagorean theorem. So, we have I sub S, okay. Diba dito yan? So, I sub O x plus I sub S prime x squared plus I sub O y plus I sub S prime y squared. Okay, so ikakasabay lang din yung mga value na nakuha mo. So, kung natatandaan, para hindi na mahaba yung sinusulat, ano? I sub P will be equal now to, diretso na tayo sa calcu. Okay, so we have square root of, so tandaan natin yung C, D, E, at saka yung F. Yan yung mga components. So, XY lang yan, ano? So, sa makatwid, kung XY, okay. So, X component muna tayo, si I sub OX, so alpha C. Teka na, i-save ko ba yung alpha F? Okay na, save ko, tama. So, square root of, okay, parenthesis, alpha C, plus, X component ni I sub S prime, so we have alpha E. Then, i-square natin, plus, yung Y component ni I sub O, or no load current, plus, Y component ni I sub S prime, so that is F, ano, nakasave na F. Then, i-square, so equals 25.77, ano? So, I sub P is equal to 25.77. So, ito yung gusto kong makita yung part. Pero yung ating I sub S prime is 25 amperes lang, ano? Yung exact na, yung kinonvert natin. And then, yung ating primary current is 25.77. So, kung kunin natin difference, sabihin natin x to. Okay, alpha x minus 25. Yung difference, ano? So, 0.77 ampere. So, yan yung ating no load current. No? No load current yan, yung ating 0.77. So, nakita, napakaliit ng difference. Kagaya ng sabi ko kanina, halos negligible na yung current coming from the no load current is negligible na, no? Kaya nineglect na siya dun sa computation, nagkaroon tayo ng approximate, pero ito yung exact. Sana hindi kayo nalito dun sa ginawa kong pagsosolve na diretso ako sa calcu. So kasi kapag isa-isang pang sinusulat dyan, napakarami, kahaba niyan. Pero hanapin ko sa solution nyo yung, syempre, yung actual values yung ilalagay nyo dyan. Ako, yung sa pagsosolve ko, nasanay ko na yung nagsisave ako ng sagot sa calcu. Kagaya ng gagawa kay alpha A, alpha B, di ba? Para yung mas precise, no? Mas exact yung sagot na nakukuha mo. Kasi mentras nagra-round off ka, tandaan natin, merong nawawalang values. So, hindi na nagiging less accurate ang iyong sagot. Pero itong nasolve natin, 25.77, I believe this is accurate, no? Mas accurate tong answer natin na to. Kasi hindi tayo nag-round off sa computation natin. Although dito sinulat ko yung value na ito para pwede nyo i-substitute dito sa mga yan. Kaya sana kung habang nanonood kayo, nagtatry kayo sa calcu para nakikita nyo yung values, ano, kung gaano yung difference. Okay, okay lang din naman kung ito yung gagamitin nyo na agad, yung mga rounded off na numbers. Walang problema. Hanggang dito sa part na ito, sa Pythagorean theorem na. Okay lang yun, ano? So, yun lang. Thank you.